Hello mga kananays! Tigtapon nga ng malalaking basura dito sa lugar namin. At eto nga tinapon na namin ang bike ni Yuria nung maliit pa siya. Tinapon ko na din dito ang stroller niya nung baby pa siya. At kahit papano nga makakabawas ng gamit sa bodega namin. 2 beses nga sa isang taon ang pagtatapon ng malalaking basura dito sa lugar namin. Sabi ko nga kay Yuria sana kinuha namin tong bell para mailagay namin sa bike na ginagamit niya ngayon. Nasira kasi yung bell sa ginagamit niyang bike. Pero pagtingin ko nga kailangan pala siyang gamitan ng screwdriver kaya sabi ko wag na lang. Habang nag-edit nga ako may napansin akong cabinet na pang elementary. Sayang nga at magagamit pa naman sana ni Yuria. Nagmamadali na din kasi kami kasi may pasok pa kami ni Yuria. Ihahatid ko nga si Yuria sa childcare at ako naman diretso na agad sa trabaho. Ewan ko ba nahihirapan ako magbike. Konting padyak pa lang hinihingal na agad ako. Kaya pagpasok sa trabaho pagod na agad ang mga paa ko. Syempre, tiis-tiis, gagawin natin lahat para mabuhay. Charot. Kinahapunan nga, biglaan nga ang pagsama ng panahon, may kasama pa nga mga kidlat. Dahil nga nasa open area kami, nakakatakot nga ang kidlat. Eto nga ang nakatoka sa akin ngayon, tinatanggal ko yung mga bagong tangkay. Kinukuha lang kasi nila ang mga bitamina na dapat mapupunta sa mga kamatis. Madami nga din pala nagme-message sa akin kung paano makapagtrabaho dito sa Japan. Yung alam ko po talaga kailangan mag-apply sa mga agency. Bago po kasi ako tumira dito sa Japan, nag-apply po talaga ako sa agency. Nakapag-asawa ako dito kaya nabigyan ako ng residence visa. Kaya hindi na po ako hawak ng agency. Nagtatrabaho po ako dito ng part-time job habang nasa childcare ang anak ko. Kung magtatanong po kayo kung saan ako nag-apply ng agency, sa Malate, Manila po. At balik tayo dito sa ganap ko. Maya-maya nga may nagsundo sa amin para bumalik muna sa opisina. Nakakatakot na din kasi ang kidlat at ulan at baka may tumama pa sa lugar namin. Hindi na nga tumigil ang ulan hanggang sa oras ng pagsundo ko kay Yuria. Kaya pinasundo ko na lang siya sa naghahatid sundo sa kanya noon. Kinagabihan nga nagka-oras nga kami para makapag-aral si Yuria. Mahilig nga mag-aral si Yuria. Minsan nga pag busy ako sinusulatan ko lang siya ng mga questions para na din malibang siya. Mas gusto niya nga yung mga ganitong ginagawa kaysa manood ng gadgets. Transition nga at pinagpahinga ko na naman ulit ang camera ko. Na full storage na naman nga ako kaya hindi ako makapag-video. Nung nakapagbawas nga ako ng video dahil naka-edit ako, eto nga at nakapag-video na naman ako. Nakaka-proud na naman nga sa sarili. At pagkatapos nga namin mag-prepare, aalis na naman ang magkapatid. Charot. Syempre, pupunta na naman kami sa everyday routine namin. Sabi nga daw nila, mas maganda ang quality ng back camera kaysa sa front camera. Tinry ko nga subukan at ito nga yung resulta. Dahil nga hindi ko makita ang screen, ito nga yung kinalabasan. Diba, ang ganda, kitang-kita nyo yung daan na kahit isang basura wala kayong makita. Charot. Sabi ko nga kay Yuria mag-video siya habang papunta kami sa childcare. Syempre, wala naman kayong makikitang bago kundi taniman.
Ito lang yung maganda sa lugar namin kasi maririnig mo talaga yung huni ng mga ibon. At dito na naman nga kami sa daan na pataas. At eto, alay-lakad ang mag-ina. Habang pupunta nga kami sa taas, di ko nga napansin na may ahas pala sa daan. Doko? Honto da. Uy, de. Shinderu? Shinderu? Uy. ベロ出ない？ベロ出ない。だけどユリアの雪出たかな。足で動いた。はい、履いてな。ママ持ってて。ねえ、さっき怖い。 Pagkatid kong kay Yuria sa childcare, eto ako, diretso naman sa trabaho. Dahil nga sa sobrang init, grabe nga yung pagpapawis ko. Naghahanda nga lang ako bago ako mag-time in sa trabaho. At eto nga, at sunog na rin. Ikaw ba naman ang araw-araw magbike na tagaktak ang init ng araw? Nahirapan pa nga ako maghanap ng time card ko. Mas dumami kasi ang tig-harvest ng kamatis sa umaga. Kaya eto, napuno na din ang lagayan. Eto nga lagi ang nakatoka sa akin, ang pagbubunot ng mga bagong tangkay. Hindi nga nauubusan ng mga bagong tangkay kasi kahit bunutin mo sila, bumabalik pa din. Hindi naman pwede na hindi mo sila bunutin kasi ano na lang yung gagawin ko, mawawalan tuloy ako ng trabaho. Charot. Malapit ko na nga hindi maabot ang pinakataas. Magsa-start na naman nga ang pagiging model-modela namin. Abangan nyo kung ano yun. Alam nyo pa, sobrang init dito sa loob ng greenhouse. Parang nasa loob ka ng sauna. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo para maramdaman nyo din kung ano na-feel ko dito sa loob. Charot. Hindi kasi tutulad ng ibang greenhouse na may nakalagay na exhaust fan. At dahil nga vinyl lang din ang bubong, diretso pa din sa'yo ang init ng araw. Umulan nga nung kinahapunan at buti na lang tumigil nung oras ng pagsundo ko na kay Yuria. Nadadaanan nga namin ang pinagtatrabahuan ko pag oras ng hatid sundo ko kay Yuria sa childcare. Naalala ko, 3 years pa lang kasi nung simulan natutong akong magbike. Takot na takot ako lagi pag umuulan simula nung kinakarga ko na si Yuria sa bike. May times kasi na nawawalan ako ng balance. At si Yuria lagi ang iniisip ko, okay lang ako masaktan basta wag lang siya. みんな聞こえたならチャンネル登録してね。ユリアのお誕生日になったらチャンネル登録してね。ユリアのお誕生日登録してね。チャンネル登録。 Mahilig nga si Yuria manood ng mga vlogger dito sa Japan. Minsan nga nakikita ko siya nagbi-video sa phone niya or sa iPad. At alam niya na nga din mag-invite para mag-subscribe daw kayo. First time ko nga makakita ng ganitong kalaking palaka dito sa Japan. Nakakatakot nga ang itsura pero tuwang-tuwa naman si Yuria. Takot na takot nga ako dito kasi baka tumalon siya sa akin. Kaninang umaga nga lang to nahuli ng lola ni Yuria. Nagpuputol kasi siya ng damo at nakita niya to. Tapos naalala niya si Yuria kaya kinuha niya. Isang araw nga lang din naging masaya si Yuria sa pag-aalaga ng palakang to. Kinabukasan kasi nakawala siya at hindi na namin nahanap ulit. Yuria-chan, kaeru ka? At dito ko na nga din tatapusin ang vlog na to. Salamat sa panonood and see you sa next vlog namin. Mata ne!